Hi, magandang umaga po sa lahat. So, nandito na naman po tayo para mag-share ng mga Bible verses na kung saan makapagbibigay ng kaliwanagan sa pag-iisip ng bawat isa sa atin. Lalo't higit po sa panahon natin ngayon, mas lalo nating dapat bigyan ng oras, panahon, at paggugulan ng pansin yung mga salita ng Panginoon. Dahil sa panahon po natin ito po yung hinuhulaan sa Biblia na mga huling panahon ng mundong ating ginagalawan. Nakikita na po natin yung mga palatandaan na sinasabi sa mga huling panahon ng mundo. So ngayon po nakakabahala lang po kasi sa newsfeed natin sa Facebook, ang dami pong naglalabasan na mga nagtuturo ng kanilang mga sariling mga paniniwala, pananampalataya. So paano natin malalaman kung totoo yung kanilang mga tinuturo? Gaya po ng mga dati natin pinaksa, dapat nagbabasa po tayo ng Biblia. So para malaman natin kung totoo yung kanilang sinasabi. So ngayong umaga po, naisipan ko pong mag-share ng aking papaksain. Ano ang katunayan sa Biblia na ang banal na Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, at hindi po gaya ng paniniwala ng iba na ang banal na Panginoong Hesus ay tao, no? May mga iglesia po kasing naniniwala na ang banal na Panginoong Hesus ay tao, no? Patutunayan po natin, no, na ang banal na Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, no? Basahin po natin dito po sa unang talata natin sa Kawikaan 8:23 hanggang 30. Ganito pong nakasulat: Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Mula nang walang pasimula. So ang banal na Panginoong Hesus, wala po palang simula, no? Nailagay na siya bago nalikha ang lupa. Saan po ba nagsimula ang tao? 'Di ba? Sa ika-6 na araw nga po nilikha ang tao pagkatapos malikha ng Panginoon yung mundo. Sa ika-6 na araw, dun pa lang nilikha yung tao. Ito, ang banal na Panginoong Hesus, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Nandun na ang Panginoong Hesus na ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas, no? Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Alabok ng sanglibutan, no? Doon po kinuha yung tao sa alabok ng sanglibutan, no? Kung taong tao, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan, no? Wala pa po palang alabok ng sanglibutan, nandoon na to. Paanong tao, no? Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. So habang lumilikha ang banal na Ama, no, ang Diyos, nandoon na ang banal na Panginoong Hesus. Nag-e-exist na siya. Hindi siya nagsimula nung maipanganak lang ni Maria bilang tao, no? Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, ibig sabihin kasama siya ng Ama. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak lagi sa harap niya. Sa 23, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Paano pong tao? No? Ang tao po kasi may simula eh. Ito walang pasimula. Paanong tao? Ang tao magsisimula ka pagkatapos mong maipanganak ka ng iyong ina. Doon may simula ang tao, no?
Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa ni ang mga parang man, ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nandoon na to. Paanong tao po? Ngayon, eto naman po, yung kung paano nagsimula ang banal na Panginoong Hesus sa pagiging tao. No? Nung siya'y bumaba rito, sa pagiging tao. No? Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya'y nagdadalang tao. Sa pamamagitan ba ng tao, kaya nagbuntis si Maria? Doon mo malalaman na talagang hindi tao kasi paano nagdadalang tao si Maria? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang babae hindi pwedeng magbuntis ng walang contact sa kanyang asawa, no? Kaya nga si Jose is nung nalaman niyang buntis, gusto niyang hiwalayan si Maria. Pero tuloy po natin yung basa. At si Jose sa kanyang asawa palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpa siyang hiwalayan siya ng lihim kasi nga nagdadalang tao na eh. Nung unang panahon po kasi, nung panahon ng mga Israelita, pag ang babae nalaman ng kanyang asawa na hindi na donselya, is pag nagpunta sa matatanda yung lalaki at nagreklamo, yung babae, papatayin sa pamamagitan ng bato. Pagbababatuhin. No? Si Maria nagdadalang tao, pero dahil sa ayaw ni Jose ihayag, no, sa madla yung kanyang kapurihan, yung kapurihan ni Maria, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. No? Yun yung nangyari. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito. Narito ang isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya sa panaginip, no? Na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Paanong tao? Kaya nga tinatawag si Maria na Virgin Mary kasi nga is wala pa talaga siyang wala pang nangyayari sa kanila ng kanyang asawang si Jose. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, paanong tao? Mula nang walang pasimula, nandun na to. Pinagbuntis siya ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Paanong tao? Paano pong tao? No? Paanong tao? Paanong naging tao na mula nang pasimula, walang pasimula, nag-e-exist na? Pinagbuntis ng kanyang ina, isang birhen, isang Virgin Mary, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito pa po. Tanong, kailan nangyari na nauna yung kaapu-apuhan mo kaysa sa ninuno? Kasi ang banal na Panginoong Hesus nauna pa kay Abraham, pero yung lahi ng banal na Panginoong Hesus nagmula kay Abraham. No? Kung babasahin po natin yung Mateo 1 hanggang 17, hindi ko na po babasahin yung mula 1 hanggang 16 kasi ito po yung mga pangalan magmula kay Abraham papunta sa banal na Panginoong Hesus. Napakarami po kasi. So, basahin na lang po natin yung 17. No? Sa makatuwid, ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salit-saling lahi. 14, no? Mula kay Abraham hanggang kay David. At buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babylonia ay 14 na salit-saling lahi. Another 14 po ulit. So, 14 na po yung nababasa natin. Mula kay Abraham, no? Hanggang dun sa kay David, 14. Mula kay David hanggang dun sa pagkadalang bihag sa Babylonia, another 14. At buhat sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo,
14 na salit-saling lahi. So, ibig sabihin po, no? Tatlong 3 times 14 na salit-saling lahi, no? Equivalent is 42 times, no? 14 times 3, 42 times po na salit-saling lahi, magbuhat kay Abraham hanggang kay Kristo. Paano pong naging tao to? No? Ito po kasi yun. Paano naging tao to na nauna yung apo kaysa sa ninuno? Kasi sa Juan 8, 57 hanggang 58, sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, sa Panginoong Hesus, wala ka pang 50 taon. Sabing ganun sa Panginoong Hesus. Paano mo nasabing nakita mo si Abraham? Paano pong tao to? No? Ang sabi ng Panginoong Hesus, nakita niya na si Abraham. Pero nagtataka ngayon yung mga pinuno ng mga Hudyo. Kasi sabi sa kanya, Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 taon. Paano mong nasabing nakita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Paano po to? Paano naging tao to? Paano nauna to kaysa sa ninuno niya? Kaya ang Panginoong Hesus, ipinanganak ni Maria, is 3 beses na salit-saling lahi, 14 na 3 beses. No? 42 times na salit-saling lahi. Pero dito, sabi niya, bago pa ipanganak si Abraham, bago pa mag-iksi si Abraham, nariyan na ako. So, paanong tao? Sa unang Juan 4, 2:3. Ito po, para sa mga tao na naniniwala na ang banal na Panginoong Hesus ay tao lang, no? Sa ganitong paraan ninyo malalaman ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao. Sabi po rito ang bawat espiritong kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao. Sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. Yung tao, yung espiritu na naniniwala na ang banal na Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, sa kanyang pagparito mula sa Diyos. No? Kung naniniwala ka na ang banal na Panginoong Hesus, pagpunta niya rito, nagkatawang tao, mula sa Diyos yung paniniwala mo. No? Ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao, sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Paano po kayo rito ngayon? No? Unang Juan 4:2-3. Ang salin po ang salita ng Diyos. No? Sa 2, ulitin ko po. Sa ganitong paraan ninyo malalaman ang espiritu ng Diyos, no? Ang bawat espiritong kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang salin. No, nagkatawang tao. Sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. Yung paniniwala mo na ang Panginoong Hesus pagparito niya ay nagkatawang tao mula sa Diyos. Ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig din yung darating at narito na nga sila ngayon sa sanglibutan. Mag-isip po kayo, no? Yung mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay tao, no? Ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao, sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig ninyong darating at narito na nga sila ngayon sa sanglibutan. Mag-isip po kayo. Mag-isip po kayong mabuti, no? Kayong mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay tao, no? Ang sabi, ito ang espiritu ng Antikristo, no? Antichrist po pala ang tawag sa mga tao
na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus na nagkatawang tao lang. Pag-isipan nyo pong mabuti, no? Yung inyong paniniwala. Kasi ang Panginoong Hesus hindi nagsimula nung maipanganak lang ni Maria, no? Dito nga po sa mga maikling short video lang naman po yung ginagawa natin sa ngayon. So, dito po sa awit 2:7, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, no? Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. No? Ipinanganak po pala ang banal na Panginoong Hesus ng Ama bago ipinanganak ni Maria sa laman. Nagpunta ang banal na Panginoong Hesus dito, nagkatawang tao, hindi taong tao, gaya ng paniniwala ng ibang mga relihiyon, ng ibang iglesia, no? So sana po naunawaan ninyo na yung ginawa nating paksa ngayon is maliit, maiksing short video lang na nagpapatunay na ang banal na Panginoong Hesus ay hindi tao, kundi nagpunta rito sa pagiging katawang tao. Nagpunta siya, nagkatawang tao, hindi taong tao. So, yun lamang po, at maraming salamat po sa pakikinig. Naway na unawaan nyo po yung ating tinapik ngayon na ang katunayan na ang banal na Panginoong Hesus nagkatawang tao at hindi siya talagang tao gaya ng paniniwala ng iba. Diyos siya na nagkatawang tao. Maraming salamat po. Sa susunod po ulit at see you po.